Yo mga kasangga, ngayon naman tatakel natin kung magkano nga ba ang pwede mong kitain sa pag-aalaga ng manok as backyard. Ang kadalasang backyard chicken or breed na ginagamit ay yung mga Rhode Island Heritage Chicken and yung mga native chicken natin like Darag and Parawakan. Pero sa amin, ang kadalasang breed na marami kami dito ay Rhode Island at Black Australorp. So magkano nga ba ang pwede mong kitain? No, bago tayo pumunta doon, may iba't ibang way para kumita ka sa pag-chicken farming, no. Table egg, fertile egg, meat, tapos sisiw. So unahin muna natin sa table egg. Let's say na lang meron kang 20 pirasong inahin tapos dalawa or tatlong lalaki. Let's say na lang ang umitlog dyan, sabihin na lang natin perfect umiitlog kada araw para lang madali computein. So meron kang 20 egg per day. So kung ang isang itlog ay 10 piso, meron kang 200 per day. Siyempre ilaless mo pa yung patuka, yung mga expenses mo like vitamins, yung pagod mo. So sa table egg, hindi ganun kalaki yung pwede mong kitain, pero daily income siya. Ngayon naman, punta naman tayo sa fertile egg. Ito naman yung kagandahan pagka sa fertile egg. Kasi kanina, sabi natin 10 piso ang isang itlog. Pag naging fertile po yan, merong rooster, sinampahan, may similya. Kumbaga, yung mga bibili sa'yo, yung ipapapisa nila yung itlog para maging sisiw. So, yun yung fertile egg. So, anong nangyari, pag fertile egg, halos nagiging times 3 hanggang times 4 pa nga ang presyo ng itlog. From table egg na 10 pesos, pag naging fertile egg, usually 30 to 40 pesos. So, ano mas maganda? Table egg ba or fertile egg? Depende. Kasi minsan, mahirap din kumuha ng buyer ng fertile egg. Kasi nga, hindi naman lahat may incubator, 'di ba? Hindi naman lahat gusto mag-alaga, iba gusto lang kumain ng itlog. So, syempre, maganda rin na hanapin natin yung magiging buyer natin sa fertile egg. Kunwari, ako, malakas ako kumuha ng fertile egg, swerte mo kasi lagi kang merong buyer ng fertile egg. So, maganda makahanap kayo ng mga ganon. Talagang kumbaga nagma-mass production sila ng sisiu, minsan kinakapos sila sa egg kaya bumibili sila ng fertile egg. So maganda yung gano'n, pag nakatsyempo kayo ng gano'n, maganda ang kitaan sa fertile egg. At pangatlo, syempre yung sisiu. Ngayon, nakita nyo kanina, nag times 3 hanggang times 4 yung presyo ng egg. Ngayon naman sa sisiu. Dito naman pagka sa sisiu, syempre kailangan na po natin ng incubator. Kasi nga ang mga heritage chicken, karaniwan, hindi po sila naglilimlim. So, kailangan nila ng incubator para makapag-upisa ka ng sisiw. Siyempre, bibili ka ng mga incubator. Pero ngayon, meron na kasi mga nabibiling incubator kagaya nito. Ayan, mataas ang hatching rate ng mga ganyan. Although, mumurahin sila, basta tama yung paggamit nyo, ay siguradong makakapisa kayo. May tutorial tayo paano tama makapisa dito, no? Pero isang tips dyan, huwag nyo lalagyan ng tubig within 1 to 18 days. Lalagyan nyo lang siya pagka 18 days na kung saan pipisa na sila. So nag-invest ka ngayon ng incubator, 'di ba? Nag-invest ka na. So ang bebenta mo na sisiyo. Let's say na lang etong capacity ng incubator mo dahil nga meron kang 20 na inahin, umiitlog kada araw, no? E di sabihin na lang natin na 120 eggs ang isasalang mo kasi yung 20 eggs na sobra maliliit, basag, madumi, hindi mo na isasalang yun syempre. So 120 eggs yung may isasalang mo sa incubator. Ngayon ang presyo po ng CCU ay nakadepende sa location at ganda ng breed mo. Pero karaniwan sa amin nagre-range ang Rhode Island Red na day old chicks, no? Ang gender vaccinated from 100 to 150 pesos. So kanina yung table egg ay 10 pesos to 15 pesos, yung fertile egg 30 to 40 pesos. Ngayon magta times 2 yung fertile egg pag ginawa mo siyang sisiyo. Ang disadvantage lang niyan, syempre maghihintay kayo ng 21 days bago mapisa yung sisiyo at mabenta nyo. Okay, so dapat knowledgeable din kayo sa pag-aalaga ng sisiyo kasi kadalasan sa mga bibili ng sisiyo ay first timer sa pag-aalaga ng sisiyo. Ngayon magtatanong sila sa iyo, "Sir, paano po ba mag-alaga ng sisiyo?" Ngayon wala kang masagot kasi ikaw mismo hindi mo pa na-experience. Kaya maganda rin kung magsisimula ka sa pagbebenta ng sisiyo or magsisimula ka mag-breed, maganda rin magsimula sa sisiyo. Lalo experience mo na kung ano yung pakiramdam pag unang bili pa lang ng sisiyo, kung mamamatayan ba ng pag-aalaga. So pag natutunan mo siya at nakapagpalaki ka, mapaproud ka sa sarili mo, may i-share mo sa iba. Ngayon, pag hindi mo na experience
mag-alaga ng sisiw, ang hirap magbenta ng sisiw kasi hindi mo alam paano alagaan. Hindi mo may tuturo sa iba, 'di ba? So dapat before ka mag-alaga sa sisiw, marunong ka na sa pag-aalaga ng sisiw. Alam mo yung mga vitamins, bakuna, pagkain, yung mga 'yan. Although meron ng mga tutorial si Kasangga para diyan, panoorin niyo na lang. Halos binigay ko naman lahat ng mga alam ko para sa inyo mga Kasangga. At pasok tayo sa pang-apat. Ito na yung mga myth. No, bakit nagkaroon ng myth, Kasangga? Kasi syempre, minsan sa pagbebenta ng sisiw, lalo na pagka hindi nyo mabenta ng day old, ang gusto nila piliin ay iilan lang na lalaki, tapos marami babae, matitirhan ka ng mga lalaki. So yung mga lalaki na yan, dahil hindi yan umiitlog, wag mo nang pagugulangin. Pwede mong pagulangin, ibenta rin ng pang breeder, iwas in breeding, pero sa experience ko, napaka-rare or madalang may bumili ng rooster lang. Kadalasan, naghahanap sila ng babae. Kaya kung maganda kung pumalo na ng isang kilo or isang kilo at kalahati, pwede mo nang ibenta pang meat yung lalaki mong mga pasisiyo. So ganon, pwede mong gawin yun o kaya benta mo ng bata-bata pa, i-market mo lang na as pangkatay siya pag lumaki. Ganon, o kaya kung meron naman silang i-cross nila sa ibang breed, bahala na sila doon, pero hindi ko sinasuggest na ituro nyo sa kanila na i-cross yung manok nila. Kasi pagka ang mga manok kino-cross breed, ang hirap ibenta as sisiw. Okay, so sa nabanggit natin na yon, meron tayong apat. Yung apat na yan sa meat, no, pwede ring isama dyan yung mga inahin. Pagka tumatanda na sila. Pagka talagang mahina na sila umitlog, okay? Okay, yung mga kadalasang itlog nila, sobrang lalaki, double yolk, hindi na napipisa yun. So pwede na silang ibenta as cull chicken. So mabenta po ang cull chicken, lalo na pag heritage, kasi madibdib po sila. No, madibdib, malaman ang dibdib nila, lasang native, masarap kumpara dun sa mga RTL chicken na medyo payat. So mabenta po ang mga cull chicken. Ngayon, sa nabanggit nating apat na yan, no, meron tayong bonus income. Sa bonus income natin, pwede tayo ditong mag-affiliate nga, mag-vlog, no. Pero syempre, ibang topic na yun, hindi natin natatakal dito masyadong mahaba. Siguro, comment nyo, income number 5 or source of income number 5 para malaman ko lang kung interesado pa kayo para siguro gawin nating topic sa susunod, no. Ngayon naman Kasangga, sa lahat ng nabanggit mo na yan, na table egg, fertile egg, sisiw, tapos yung meat, no. Meron pa pala yung breeder pero di na natin sinama, no. So pipili ka lang ba dyan ng gusto mong source of income? Di ba hindi? Pwede mong piliin lahat kasi ganito yan eh. Kung hindi mo mabenta yung table egg, edi gawin mong fertile egg. Pag matumal ang fertile egg, benta mo ng table egg. Pag matumal ang fertile egg, salang mo sa incubator, benta mo ng sisiw. Pag matumal ang sisiw, palakihin mo, magiging breeder. Napakarami naghahanap ng mga breeder na. Ibig sabihin, malalaki na. Minsan kasi iba yun na mag-alaga ng sisiw, di ba? So, sa apat na yun, kumbaga parang wala kang pwedeng hindi maibenta kasi lahat talaga maibebenta. At sa experience ko, madaling ibenta basta magtitiwala yung tao sa'yo. Siyempre sa una, mahihirapan ka kasi hindi ka pa kilala, pero eventually darating ka doon, makikilala ka, basta trusted ka, alam mo yung ginagawa mo, may tuturo ka sa kanila, maganda yung pag-aalaga mo, makikita nila yung setup mo, meron at merong magtitiwala sa'yo. So yun lang mga Kasangga, sana may natutunan kayo sa topic natin for today. Magkano nga ba ang pwedeng kitain? Sinabi ko na dyan. Doon nga pala sa CCU, no, ang presyo, 'di ba? Sinabi ko na kanina 100 to 150, kayo na lang mag-compute doon. Sa mga permit naman, ang per kilo po niyan ay 350 per kilo, no? Huwag niyo masyadong ibababa kasi baka malugi kayo, 'di ba? And then syempre, pagka sa mga cull chicken, usually 250 per kilong benta namin kasi matatandang manok naman sila.